Okay, pag-usapan natin to yung comment ng isa nating follower about doon sa yung pag nag-resign ba. Marami din hindi ang kakaunawa na akala na mag-resign agad. So, hindi yun eh. So, topic natin to yung sinabi ng isa nating follower. So, ang pag-resign kasi is voluntary po yan. Sa lahat po ng nag-resign sa amin, ayun, gusto namang bumalik kasi mahirap yung bagong agency nila. O ito yung sinasabi ko. Kapag nag-resign kayo, dapat pag-aralan nyo munang maigi dyan sa agency nyo kung ano yung agency nyo ngayon. Kasi nga, ang nangyayari, katulad niyan, minsan gusto pang bumalik, nag-resign na daw, gustong bumalik sa kanila. Yun yung sinasabi, dapat bago tayo mag-resign, magkaroon tayo ng parang paggagawa mo ng yung feasibility study ba? Feasibility study ka. Yun, feasibility study na kung lilipatan kong agency na target ko, ano ba yung nasa kanila? Yun nga, sinasabi pa ng iba na nagbabayad-bayan ng SSS, mga ganito, ganyan. Tama naman, dapat i-check nyo din po yun. Kasi yung iba dyan, kumbaga, kung kayo nang galing na din dyan sa dating agency, minsan may mga comment din, isama na rin natin dito yan na nagbabayad ba ng ganito yan? Ano ba yung yan, ganito kasi dati, ganyan yan, ganito. Huwag na nating anuhin kasi dati po yun. Sabi nga lahat ay nagbabago naman. Minsan kasi hindi naman talaga sa agency ang pagkukulang eh. 'Di ba? Hindi yung agency mismo, alin yung mga staff. Marami kasi bang mga staff na hindi hinuhulog kung ano yung dapat na remittance, 'di ba? Nagugulat na rin may-ari, walang nahulog. So sino nagpe-penalty ngayon? Si agency. Sino yung nasisira? Si agency. Hindi naman talaga agency. Sino bagang may-ari ng isang agency ang gustong masira yung negosyo niya? 'Di ba wala? So na-mismanage siya, may pagkukulang siya. Pero not to the point na talagang ginusto niya 'yon, 'di ba? So wag nating i-blame po 'yon. Minsan kasi andiyan ka. Alam mo, ito yung sinasabi ko din palagi, ha? Huwag kayong tumingin sa laki ulit ng agency. Kung kayo nag-a-apply, kung kayo applicant, pwede rin. Naando ka sa mga agency na talagang alam nyo naman, di ba? Yung nasabi rin ng iba, depende rin sa client kasi yan. Kung ang client mo, ito lang yung kaya, syempre hindi natin mapiplease yan. Mas maganda na rin, at least may mga guard na talagang natutulungan. Kasi tandaan natin, marami naman talagang totally mga security personnel na hindi ganun paggamay ang trabaho. Diba, ang dami natin sabi na nagpa-process ng license, given naman. Kumbaga, hilaw pa sila. Hindi pa sila hinog na hinog pagdating sa ganitong trabaho. So, napupunta sila doon sa talaga namang hindi natin minamaliit. At least nakakatulong. Kasi ang tinitin ng iba, kailangan malaki na agad ang sweldo. Okay, sige, malaki ang sweldo mo. Andiyan ka. Ito yung titingnan nyo dyan. Ano ka ngayon nung naandyan ka sa agency na yan? Hanggang paycheck to paycheck ka lang. Hindi natin biniblame ha. Ako ayoko sabihin nyo na masyado na mga hindi yun eh. Kumbaga, have to encourage everyone, every security personnel na magbuo kayo ng on your own kasi nga hindi kayo habang buhay dyan. Sana maintindihan po yun. No, ikinaklaro ko lang kasi maraming comment, hindi ko kasi masagot dahil siyempre sa dami din na nagaganto mga comment nila, hindi ko rin matutukan dahil siyempre nag-work pa rin tayo. So para at least binablog ko, maintindihan sana. Katulad nga nito, nag-resign, tapos gustong bumalik. May mga agency na kung minsan pag nag-resign, kinatatanggapin. Bakit na rin nila ginagawa yun? Kasi nga naman, parang ginagawa lang nilang, pangit pakinggan yung term ko, no? Parang palabigasan lang nila. Kapag kailangan, andun lang sila. Pag wala, wala na. Tapos pagka gusto, babalik. Di ba parang, it's too unfair na, bakit bumabalik? Ibig sabihin, gusto din. Di ba? So, ibig sabihin lang, pakaigihin, pakaayusin, magpaalam ng maayos. Hindi yung, maggagawa na hindi maganda, and then pag umalis, bahala na, tapos pagdating doon, paano na? Paano magpaalam? Sir, meron akong gustong subukan. Diba? Magpaalam tayo sa agency, papayagan kayo niyan. Mukhang magandang opportunity po para sa akin dahil dito po, naintindihan ko din yung sahod natin, about sa client natin, ganun po talaga. Gusto ko pong subukan, sir, kasi may pamilya ako. Okay. Ngayon, sir, pag hindi ako nag-materialize, baka pwede akong bumalik sa kanila. Wala naman po akong ano, ang aim ko lang kasi is na mapalagay muna ako dun sa medyo money sweldo kasi sir, lumalaki ang pamilya ko, may pinapaaral ako. Pero sakto na rin sa akin to, gusto ko lang sir masubukan dahil gusto ko rin umangat konti. Alam ko naman sir, hindi nyo kayang ibigay dito yan. Pero kung sakali sir, hindi ako mag-materialize, baka naman pwede ako sir bumalik. Di ba? Ang ganda ng usapan, may intindihan kayo. Hindi gagawa ng ganito, ng ganyan. Minsan magdodoli pa, miski naman, siya naman talaga din may pagkukulang, ganyan. Di ba? Hindi natin inaano yun. Kumbaga, ikinaklaro ko lang. Paano kung di ka napabalikin katulad niyan, di ba? Ang daming gustong bumalik. Minsan, after 1 year pa, bago ka makabalik, may mga ganong policy ang mga agency. Kaya, bago kayo umalis, i-check nyo din agency ninyo kung pwede pa bang bumalik. Yung kung hindi, pag-aralan yung maigi. Kung kaya naman lumago dyan, dyan na lang kayo. Kasi ang hirap din pa iba-iba. Di ba? Ngayon, kung talagang hindi nagbabayad, ay di talagang iwanan mo yan. Pag nakita mo talagang hindi nagbabayad doon sa mga remittances, di ba? Pero kung sweldo ang titingnan, tingnan din natin kung sustainable ka na ba dyan.
Kaya ang sabi ko nga, wala naman sa laki ng sweldo yan eh. Di ba? Ngayon, kung dati naranasan mo yon na hindi ka hinuhulugan doon, dati siguro yun, inayos na yan. Kasi wala namang agency na talagang gusto masiran yung negosyo nila. Diba? Kagagawan din ng mga staff yan. Kaya huwag niyo i-blame ang mga agency. Ako design, pero hindi ako ganun sana dahil ang agency gusto niya maayos ang kanilang negosyo. Yung may-ari ng agency, magkano lang din naman kinikita ng mga agency, hindi naman ganun kalalaki. Kahit sabihin natin ganito na lang natin, yung overhead po niya, sobrang laki din. Diba? So, hindi tayo, kumbaga iisipin din natin yun. Okay? So, kung nagtatagal sila dyan, malamang maayos. Di ako sa agency ko din, talagang proud ako kasi maayos ang agency namin. Hindi perfect, wala namang perfectong agency. Kahit sa kayo pumuntang agency, ang dami din problema niyan eh, di ba? Ang tanong lang dyan is, bilang ikaw, huwag mong ilalahat. Kasi may mga guard din na sa malalaking agency na papariwara din, meron din lumalago. So bilang ikaw bilang guard ka, ano yung nagiging ka dyan sa agency mo? Kasi hindi naman din talaga sa agency tayo nagtatrabaho eh, di ba? Sa client tayo, ang tingnan ninyo is yung client, not the agency. Kasi ang agency, pag nandiyan ka, itatapon ka niya sa mga client nila, doon ka dadalhin nila. Di ba? Paano kung ang ganda ng agency mo, hindi ka naman nag-grow sa client mo, may attitude ka. So, hindi ka nilalago kahit saan kang agency pumunta. Di ba? Nakuha niyo yung point? So, ibig sabihin lang, kaya nagtatagal yung iba dyan, huwag yung tingnan niyo enjoy. Kinasa malit na agency kayo, walang problema po yan. Ang tingnan ninyo, nag-grow ka ba dyan sa agency mo na yan? Di ba? Nakakaipon ka ba? Napoproblema pa yun sa pamilya mo. Kasi kung nalaki ng agency mo, tapos pag check ka, ang dami mong utang, nakasanla pang ATM, hindi ano mangyayari sa'yo kahit nandiyan ka sa agency na yan. Di ba? Hindi. Madadala mo lang yung name nila, pero not to the point, naging successful ka ba dyan? Di ba? Well, okay. Ngayon, kung ako, tinitingnan ko talaga hindi sa agency. Sa aking pananaw po ito ha, yun sa mga guards, saka naka-duty dyan, okay. Malaking agency mo, okay, nag-work ka, very good. Minsan nga malilit ang agency, ito pa yung talaga may mga ipon, nakakapundar sa kanila, maayos ang pamilya nila, di ba? O yun yung titingnan, huwag sa agency. Maganda din, hindi ko sinasabing hindi po. Ang ibig sabihin ko lang, kung malaki ang agency mo, maayos yan, at maayos ka din, very good. Tuloy mo yan. Pero kung maliit ang agency mo, na hindi naman talaga yun ang basihan, at okay ka dyan, nabibigyan, provide mo yung para sa sarili mo, sa pamilya mo, nag-grow ka dyan as a security personnel, and then go. As an officer, okay yan. Ako kasi gano'n ang pananaw ko, hindi ako makiano sa mga agency na ang tinitingnan ko, sustainable ba ako sa agency ko na to at sa client kung saan ako naka-assign? Maayos ko ba yung trabaho? Hindi ba ako pressure? Di ba hindi toxic ang paligid ko? Yun, malaking akala nyo ba yung stressful nyo sa trabaho ninyo na talagang bigyan nyo ng yun, ng halaga. Hindi lang sa sweldo. Kasi nga, minsan laki ng sweldo mo. Tapos, ganito yung nangyayari. Di ba? Alam nyo po yan, hindi ko na isa-isahin. So, ano yung purpose nun? Di ba? Ngayon, kumalit ang agency mo, lumalago ka, nakakapag-invest ka, nakakaipon ka, yun ang titinan. Kasi aalis ka din dyan eh. Madidetach ka din dyan sa agency mo. Hindi ka lifetime dyan. Maganda kung nasan tayong agency, pagbutihin natin, pahalagahan natin. I-treasure natin yan. Kasi yun ang tulong na sa atin nila, na binibigyan tayo ng hanap buhay. Kaya ibabalik natin sa kanila yung pagiging mabuting empleyado doon sa client nila. Kasi without the client, hindi rin kikita ang agency. Kaya kung minsan ang agency kung saan tayo, pahalagahan natin. Ako minsan, sa ganito yung agency, pero not to the point, iyon eh. Gusto kong maging mabuti, maging maayos ang agency ko. Kasi naandoon ako, ayoko silang napapahamak sa client. Hindi perfect. Pero yung talagang i-against ka sa agency mo, hindi mo inaayos ang trabaho mo para masira ang agency mo, hindi mo masisira ang agency. Kasama yon. Pero unang masisira, ikaw. Pero pag pinagbuti mo ang trabaho mo, kahit hindi mo alisin mo sa equation ng agency, kasama mo yan. Naka-attach yan kasi doon ka sa kanya naka-detine. Nakuha natin, parang magulang natin sila eh. Okay, ikaw ang anak, nasa-expose sa public. Maayos ka dyan, talaga nakikita ng tao ang husay ng bata na to. Sigurado ang magulang nito, sobrang maganda magpalaki. O di pati magulang mo, kahit di mo kasama, sinasabi nila. Kasi nga, yun yung pinagmulan mo. Ganon din tayo. Kahit saan ka napunta, pag sabi ng client, okay itong mga guardian ng ganitong agency, di pati si agency, talagang namamayagpag yan. Yun ang ibig sabihin natin. Kaya nga, bago kayo mag-resign, ibig sabihin mag-resign kayo ha, doon sa aking naunang vlog ha, ang ibig sabihin ko lang, pakaisipin ninyo, pahalagahan ninyo yung inyong pag-alis dyan. Kung talagang worth it na ba, talagang naisip nyo na, humingi na kayo ng mentor, nagpa-second opinion sa iba, na kaya mo na, and then go ahead. Pero alam mo yung tapat, yung risk na pwedeng mangyari. Katulad po nito, gustong bumalik, paano pang hindi na makabalik? Voluntary po yan. Wala kayong makukuha sa agency kapag kayo, kahit 10 years, 20 years na kayo, unless hindi pa kayo nagretiro.
voluntary resignation yan. Ang makukuha mo lang, yung final fee mo, yung mga cash bond mo, yun lang. Pati yung 13-month pay mo na natitira or ano pa man yan. Pero yung sabihin magbabayaran kayo, wala yan. Walang separation pay. Kasi nga, nag-voluntary resignation ka. So, dapat i-consider din po natin yan. Kaya po natin ang tatandaan, wala po, hindi ko sinabi na talagang mag-resign. Kaya pag-aralan, pag-isipan, pahalagahan, yung bawat desisyon na kahit lilipat lang kayo ng ibang agency, yun pa rin ang trabaho ninyo. Kung talaga naman sustainable ka doon na alam mo, magpaalam pa rin tayo na maayos sa agency natin. Dahil tandaan po natin, yung agency kung saan tayo naandoon, malaking tulong sa atin yan. Na dapat binibigyan natin ng pagpapahalaga yung malasakit na tinatawag para sa kanila. Kaya lagi mag-aral, manaliksik, dapat lagi tayong matuto everyday dahil lagi po nating tandaan na lamang ang may alam.